Ako si Daniel Reyes at maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa pag-unawa sa ekonomiya ng mundo. Simulan natin ang chika session na ito sa pamamagitan ng pagspill ng isang napakalupit at makasaysayang tinapilit at madalas na itinatago mula sa mainosenteng alipin ng lipunan. Tuwing ikapito hanggang ikasampung taon, ang buong ekonomiya ng mundo ay dumadaan sa isang malawakan at walang awang proseso ng paglilinis o yung tinatawag nilang economic purge na parang The Purge movie lang pro sa pera. Ang ganap na ito ay hindi isang simpleng aksidente o upsi, kundi isang napakasistematikong pakikot na paulit-ulit na nangyayari sa buong kasaysayan ng sangkatauhan na parang sirang plaka na hindi natin napapansin. At kung bubusisiin lang talaga natin ng bonggang-bongga ang mga kasalukuyang red flags mula sa iba't ibang aspeto ng makroekonomiya, mula sa nakakalulang pagtaas ng utang ng mga bansa na parang mga na-max out na credit cards hanggang sa nakakahilong pagbabago nga patakaran sa interest. Makikita natin na ang susunod na time bomb ay tahimik na umaandar at naka-countdown na. Ang nakakakabang pabibilang na ito ay nakatutok ng direkta sa critical na yukto nga taong 2025 hanggang 2030. Kaya ready na kayo. Ang malaking tanong ngayon ay, nakikita mo ba ang managlalakihang palatandaang ito bago pa man tuluyang pumutok ang krisis sa mukha natin? O ikaw ba ay magiging bahagi na naman ng delulu na netizens na magugulat at magpo-post na hala anyare kapak ang lahat ay huli na at wala nang magagawa? Mayroong isang napakalaking kabalintunaan o plot twist na palaging nagaganap tuwing sumasapit ang matinding pagbagsak ng merkado na parang isang masamang joke na hindi nakakatawa. Imagine mo nga ito, beshi. Kapag nangyayari na ang kinatatakutang krisis, ang news feed at balita ay biglang napupuno ng matinding pesimismo, iyakan at takot na akala mo ay katapusan ng mundo. Ang makawawang uring panggit na o yung feeling middle class ay bigla-biglang nawawala ng trabaho, napipilitang isuko ang kanilang mapinapangarap na tahanan sa bangko at nababenta ang kanilang naipong ari-arian sa pinakamababang presyong divisorya dahil sa matinding desperasyon na makaraos. Ngunit sa isang ganap na makaibang mundo na hindi nakikita ng nga karaniwang hampas lupa, ang nga elitista sa larangan ng pananalapi ay tahimik na nadiriwang, nagpapaparty at nag-angat ng kanilang mamamahaling baso ng alak habang tinatawanan tayo. Bakit ba ganito ang palaging nangyayari sa lipunan natin, aber? Paano ba nagagawang kumita ng bilyon-bilyong limpa-limpa na salapi ng isang napakaliit na porsyento ng lipunan habang ang natitirang 99% ng mga tao ay tuluyang nalulugmo sa putik ng kahirapan? Ang simpleng sagot diyan ay nakasalalay sa kung paano nila tinitignan at ginagawang content ang isang malaking sakuna. Para sa mga mayayamang nilalang na ito, ang pagpapanik at gulat ng nakararaming tao ay literal na katumbas ng pinakamalaking pagkakataon para mas lalo pa silang yumaman. Ngunit ano nga ba ang eksaktong magic na ginagawa nila na hindi natin ginagawa dahil busy tayo kakascroll sa TikTok? Nais ko munang linawin ang isang napakahalagang punto bago tayo make move on at make patuloy sa chika na ito. Ang tunay na layunin ng napakahabang pagsusuring ito ay hindi upang magasik ng takot, maging pawoke o magpalaganap ng walang batayang pangamba sa inyong praning na isipan. Sa halip, ang mensaheng ito ay sadyang ginawa upang magsilbing isang napakadetalyadong blueprint o master plan ng pakilos para hindi kayo nganga. Ating isa-isahin at dedekodipikahin ang eksaktong pamamaraan kung paano garapalang sinasamantala na nga pinakamayayaman sa buong mundo ang nga panahong ito ngang kawalan ng katiyakan at krisis. Ang ultimate goal natin ay bigyan kayong sapat na kaalaman at malupit na estratehiya upang kayo ay makapasok sa paparating na macro game o malawakang larong ekonomiya, hindi bilang isang kawawang biktima na walang kalaban-laban at laging umiyak,
kundi bilang isang matalinong Maninila na handang sumunggap sa tamang pagkakataon na parang buwaya. Kung may intindihan ninyo ang masikretong mekanismong ibabahagi ko sa inyo ngayon, promise, ang inyong pananaw sa krisis ay magbabago ng tuluyan at baka magpasalamat pa kayo. So, handa na ba kayo matuklasan ang katotohanan kung bakit ang krisis ay hindi isang simpleng pagkakamali ng sistema kundi isang sinadyang kalokohan? Upang maunawaan ang maduming laro na ito, kailangan muna nating lunukin at tanggapin ang isang napakahalagang prinsipyo sa economics. Ang krisis ay hindi isang bag o aksidenteng pagkakamalingang sistema ng pananalapi. Ito ay isang feature o sadyang katangian na talagang kinakailangan upang daw may balik ang balansa ng universo. Mari nating ihalin tulad ang pabidabidang ekonomiya sa papalit-palit ng apat na panahon sa kalikasan na parang nasa ibang bansa tayo. Hindi naman kasi maaring makaroon ng puro tech init at happy-happy ng walang hanggan. At ang tech lamig, gaano man ito kalamig at kahirap sa mabuto natin, ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pagpapanitili ng buhay-buong ekosistema para hindi tayo tuluyang masunog. Ang pag-unawa sa paulit-ulit na siklong ito ay ang pinakaunang hakbang upang hindi ka mabigla at magmukhang tanga sa mga biglaang pagbabago. Kapag ang mapamilihan ay patuloy na umayat, sama hindi makatarungan at delusyonal na antas, ang sikat na kalikasan ng kapitalismo ay automatikong humihingi ng isang matinding pag-ayos o reset button. Ang tanong ngayon ng bayan ay, paano ba natin malalaman kung nasa ang lupalop o bahagi na tayo ngang nakakalokang siklong ito ngayon? Tingnan natin ang tinatawag nilang tak-init ng ekonomiya o ang panahon ng matinding euforia, yabangan at pagbuo ng ngabula na parang sabon na puputok din naman. Sa panahong ito ang kaartehan, ang pera ay napakamura at napakadaling makuha na parang namimigay lang ang candy dahil sa sobrang mababang interest sa mga utang. Bawat isa sa mga tao ay feeling nararamdaman na sila ay isang certified henyo sa pamumuhunan dahil halos lahat ng bilhin nilang kung ano-anong ari-arian o stocks ay patuloy na tumataas ang halaga kahit wala naman silang ginagawa. Ang mga pabibong kumpanya ay walang takot na kumukuhang mga napakalaking utang upang palawakin daw ang kanilang mga negosyo kahit na halata namang wala itong matibay na pundasyon at puro hangin lang. Ang ganitong klaseng pagmamalabis at kayabangan ay lumilihangang isang napakagandang ilusyon ng walang hanggang paunlad na parang fairy tale. Ngunit tulad ng isang murang lobo na patuloy na hinihipan ng mga pabida, mayroong hangganan kung gaano kalaki ang maari nitong abutin bago ito tuluyang pumutok at sumabok sa mukha nila. Ang labis na pagtitiwala at pagiging overconfident sa panahong ito ang mismong nagtatanim ng bininga sarili nitong nakakahiyang pagkawasa. At kapag ang hangin ng kapalaran ay nasimulang mabago ng direksyon at umihip ng masama, ano sa tingin mo ang susunod na mangyayari? Siyempre, kasunod ng matinding init na nakakapaso ay ang nakakapanindig balahibong pagdating ng taklamik ng ekonomiya. Ang paboritong panahon ang pek-urong at matinding crisis na magpapaya sa lahat. Ito na ang kinatatakutang panahon ng malupit at walang awang paglilinis na parang general cleaning ng lipunan. Ang mga kumpanyang mahihina ay puro forma lang na nakadepende lamang sa mga murang inutang na pera ay tuluyan ng mamamatay at magsasara ng walang pasabi. Ang nakalalasong utang na naipon nila noong panahon ng tag-init at pagyayabang ay tuluyan ng mabubura at mawawalis sa sistema. Kahit na alam nating ito ay nadudulot ng matinding pasakit at iyakan sa marami, mula sa malamig na pananaw ng makroekonomiya, ito ay isang sadyang kinakailangang proseso upang alisin ang mapatay na kahoy o mapabigat na negosyo at bigyan ng espasyo ang mabagong sibol na may mas matibay na pundasyon. Ang taklami na ito ay walang pinipili. Mayaman ka man o mahirap,
ito ay nagwawasak ng madelusyonal na ilusyon at sa pilitang nagbabalik sa mapamilihan sa kanilang tunay at makatarungang halaga na hindi na overpriced. Ngunit upang mapatunayan sa inyo na ang batas na ito ay hindi talaga maiwasan kahit anong dasal niyo, kailangan nating lumingon sa mga mapapait na aral ng kasaysayan na madal nating kinakalimutan. Paano nga ba ang eksaktong chika kung paano ito nangyari sa nakaraan? Upang patunayan na ang batas ng siklo ay walang sinasanto at hindi nangingimi kahit pa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Balikan natin ang sikat na nawawalang dekada o lost decade ng bansang Hapon noong unang bahagi ng dekada 90 na sobrang lalo. Isipin niyo noong kasagsagan ng kanilang pa-hype na bubble economy, ang halaga ng lupa sa mismong kinatatayuan ng Imperial Palace nila sa Tokyo ay tinatayang mas mataas pa raw kaysa sa kabuwang halaga ng lahat ng real estate sa buong estado ng California sa Amerika na sobrang absurd kung iisipin. Ito ay isang kahangahangang estadistika na pang-flex, ngunit ito rin ay isang napakalinaw na senyales ng isang merkado na tuluyan ng nabaliw at nawalan ng ugnayan sa realidad. Ang pagputok ng bula nga kayabangan ay hindi na maiwasan at nang ito ay tuluyang mangyari, nakdulot ito ng isang napakahabang panahon ng stagnasyon at nga na nakpahirap sa ekonomiya ng Hapon sa loob ng maraming taon na parang isinumpa. Ang sampal na aral dito ay napakalinaw. Walang puno ang maaring lumago hanggang sa langit ng walang katapusan, kaya wag masyadong feeling blessed. Kung titignan naman natin ang sarili nating bakuran dito sa Asya, ang krisis pinansyal noong taong 1997 na kilala rin sa pampagutom na pangalang Tom Yum Goong crisis ay naupapakita na eksaktong pahong mapaniyang pattern na kaukaumay na. Nagsimula ang kalokohang ito sa Thailand nang biglang bumaksak ang halaga ng kanilang pera at mabilis itong kumalat na parang apoy na walang makapigil na sumira sa mga pangarap at ekonomiya ng Indonesia, South Korea at iba pang mga karatig bansa na nadamay lang. Ang pangunahing dahilan ng kapalpakan na ito, walang iba kundi ang walang habas at sobrang irresponsableng pangungutang sa dayuhang pera para lang pondohan ang mga feeling grand na proyektong wala namang katiyakan kung kikita ba talaga. Sa loob lamang nilang buwan na parang isang iglap, ang pinahirapang yaman ng milyon-milyong tao ay basta na lang tinangay ng alon ng pakalugi at ang mga namamalaking higanteng korporasyon ay gumuho na parang mga marurupo na bahay na gawa sa baraha. Ipinapakita lang nito ng bongga na ang utang kapag hindi pinamahalaan ng tama at ginamit lang pang-flex ay ang pinakamabilis na paraan upang ay fast-forward ang pagdating ng teklamik sa ekonomiya. At syempre, akala niyo baligtas ang maputi. Hindi rin nakatakas ang mataga-kanluran sa sumpa na ito. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng tangahan ay ang pagguho ng housing bubble sa Espanya noong taong 2008. Ang kanilang matinding pakahumaling at kaadikan sa pagbili nga ari-arian ay nagiwan ng milyon-milyong nga bagong tayong bahay na tuluyang inabandona at walang nakatira nang biglang matuyo ang daloy ng pra at kredito na parang gripo na nawalan ng tubig. Ang matinatawag nilang ghost towns na ito ay nagsisilbing mga nakatayo ngunit patay na monumento ng walang hanggang kasakiman ng tao at sobrang maling kalkulasyon sa ekonomiya na nakakahiya. Ang buhat ng lahat ng chismis na ito ay napakasimple lamang para maintindihan ng lahat. Ang ekonomiya ay palaging umulit na parang toxic ex mo. Kung hindi mo naunawaan ang mga simpleng patakaran at batas ng teklamik sa ekonomiya, ikaw ay tiyak na mamatay sa lamig at matitigo sa kangkungan. Ngunit para sa mga matatalinong nilalang na nakakaintindi ang laro, ang teklamik ay nagdadala ng isang kakaibang uri ng pagkakataon na magpapayaman sa kanila. Ano ba talaga ang lihim na mekanismo na ito na nakpapayaman sa ilan habang ang lahat ay umiiyak sa gitna ng pakawasa na ito? Narito na tayo sa pinakamahalaga at pinaka-juicy na bahagi ng ating pagsusuri, ang mismong punto na tuluyang babasa sa isang napakalaking maling paniniwala ng mga uto-uto.
Ang ideya na sa panahon daong krisis, ang pera ay naglalaho o nawawala na parang bula. Utang na loop, ito ay isang napakalaking kasinungalingan at fake news. Sa tunay na pananaw ng economics, ang pera at yaman ay hindi basta-basta sumisingaw sa hangin na parang uso ng whip. Kapag ang presyo ng isang stock ay biglang bumaba ng 5 beses mula sa original nitong halaga o kapag ang isang prime real estate ay nawala ng kalahating ang presyo nito at nakmo ang ukay-ukay, ang pera ay hindi literal na nawala. Sa halip, ang totoong nagaganap sa likod ng nga kamera ay isang napakalaking wealth transfer o simpleng paglipat lang ng yaman. Ang yaman ay tahimik na umalis mula. Sam nga nangingini na kamay nga tao mahina ang loop at walang sapat na paghahanda ang nga taong napipilitang makbenta ng palugi dahil sa panik papunta sam nga kamay nga naw may malupit na estratehiya, malasanto na pasensya at sandama na kapital. Ito ang pinakatatagong lihim nga elitista na ayaw nilang malaman mo. Pag-isipan ninyo nga ito ng mabuti at gamitin ang utak. Kapag bumagsak ang merkado at nakakagulo ang lahat, ang mapabrika ay chilang na nakatayo pa rin. Ang mga advanced na teknolohiya, ang mga naglalakihang makinarya, at ang mga kapirasong lupa ay nananatili lang sa kanilang mga pwesto at hindi naman naglayas. Ang tunay at pangunahing halaga ng mga ari-ariang ito ay hindi naman talaga nakbago kahit 1 sentimo. Ang tanging bagay na sumingaw o nawala sa eksena ay ang marupo na tiwala ng mga namumuhunan at ang patong na presyo sa ibabaw na idinikta lang naman ng mga OA na emosyon ng merkado. Ang panlipunang gulat at mas histriya ang siyang nagpapababa sa mga numero na nakikita niyo sa screen. Ngunit ang physical at intrinsikong halaga ng mga asset na iyon ay buong-buo pa rin at walang galos. Ang matatalinong mamumuhunan na hindi padala sa hype ay hindi tumitingin sa basurang presyong ibinabato ng napapanik na merkado. Tumitingin sila sa tunay na halaga na naiwan sa ilalim ng lahat ng drama. At dahil alam nilang ang emosyon ng matao ay pansamantala lamang at lilipas din, handang-handang silang bilhin ang mga ari-ariang ito sa pinakamababang halaga na parang namakyaw lang sa sali. Paano ba natin may halintulad ang ganitong klaseng paugali sa ating pang-araw-araw na buhay para mas magets ng hindi makarelate? Upang mas madaling maunawaan ng inyong brain cells ang psikolohiya sa likod nito, gamitin natin ang sikat na kabalintunaan ng Black Friday sale na paboritong lahat. Kapag ang isang sikat na mamahaling bag o sapatos ay biglang nakalo ng 50% diskwento sa mall, ang tao ay parang ma-zombie na nagunahan. Pumipila ng pakahaba-haba at minsan ay nakakasakitan at nasasabunutan pamakuha lamang ang lecheng produkto na yan. Ngunit sa isang napakakakaibang paikot ng paisip ng tao na sadyang nakakabobo kapag ang masheres o pak-ari sa mga pinakamagagaling at pinakamatatak na kumpanya sa buong mundo o ang mga pinakamagagandang lupain, ay bumaba ang presyo ng 50% sa gitna ng krisis. Ang tao ay naunahang tumakas na parang nakakita ng multo at ibinabenta ang kanilang mahawak ng palugi. Natatakot sila sa malaking diskwento na inihain na sa kanila sa halip na samantalahin ito at mag-hoard. Ang kakaibang pakilos na ito na overreact na karamihan ay lumilihangang isang napaka-perpektong kapaligiran para sa mga taong tahimik lang na nakakaunawa sa tunay na laro ng pra. Ano ba talaga ang nakikita nga 1% nga mayayaman na sadyang hindi? Nakikita nga bulak na 70% nga populasyon. Ang napakalaking pagkakaiba ay nakasalalay lang naman sa kanilang perspektibo o kung paano sila tumingin sa mga bagay-bagay. Tinitinan ng mga gahaman na elitista sa pananalapi ang mga krisis pang ekonomiya gamit ang mga matatalas na mata nga isang mamimili na nasa isang mega sale o malawakang baksa presyo sa tiangga. Habang ang karaniwang tao ay umiya at nakikita ang katapusan ng mundo na parang nasa apocalypse, ang mga bilyonaryo ay naglalawi na nakikita ang pinakamalaking pagkakataon sa loob ng isang dekada upang bumili ng mga dekalidad na ari-arian sa presyong halos ipamigay na lang ng libre. Ulitin ko para sa mga nasa likod, ang yaman ay hindi nawawala,
ito ay maayos na lumilipat lamang mula sa butas na bulsa nga manatatakot patungo sa managlalakihang fault ng mataong naghanda. Ang walang kwentang takot ng karamihan ay ang mismong nagbibigay ng subsidiya at nakpapayaman ng husto sa yaman ng ilan. Kung sa wakas ay naiintindihan mo na ngayon ang simpleng mekanismong ito, ang susunod at pinakamahalagang tanong na dapat mong sagutin ay, paano mo ba may lalagay ang iyong sarili sa magandang posisyon ng mga elitista kapag tuluyan ng dumating ang susunod na malaking pagbagsak ng ekonomiya? Ang paparating na krisis na ito maging ito man ay idudulot ng mawalang katapusang away bata sa geopolitics, ang nakakabwisit na pakasira ng mapandaigdigang supply chain, o ang sadyang hindi maiwasang pagputok ng nakakalokang siklo ng utang ay isang kaganapang hinding-hindi natin mapipigilan kahit ma-rally pa kayo araw-araw. Kaya't paano ka ba talaga makakapasok sa eksklusibo at mayaman na grupo ngang 1% na makikinabangang bongga sa halip na maging patnam nga kawawang sasalantain? Ang pinakaunang hakbang na dapat mong gawin ay ang pakbuo ng iyong sariling kalasak na proteksyon. At dito na pumapasok sa eksena ang tunay na kahulugan ng emergency fund o pondong pang-emerhensya na madalas niyong ini-ignore. Kailangan na nating i-delete at baguhin ang karaniwan at makalumang pananaw tungkol dito. Ang pondong ito ay hindi lamang nakalaan pambayad sa mahal na bill sa ospital kapag bigla kang nakasakit o pambili ng isang sakong bigas kapag bigla kang sinante sa trabaho. Sa isang mas malawa at pangmatalinong pananaw ng makroekonomiya, ang emergency fund ay ang iyong pinakamalas na sandata at panlaban sa nakakaya na sa pilitang pagbebenta o forced liquidation ng magamit mo. Tandaan mo, kung wala kang sapat na pondo upang mabuhay ng maayos, ikaw ay magiging isang hama na alipin ng sitwasyon na sunod-sunuran lang. Isipin mo nga itong maigi, kung mayroon kang sapat na perang nakatabi sa bangko na kayang tustusan ang iyong luho at pang-araw-araw na pangangailangan sa loob ng isang buong taon, ikaw ay nakakaroon ng isang hindi matatawarang kapangyarihan na wala ang iba ang literal na kapangyarihan ng papili. Hindi ka kailanman mapipilitang ibenta ng palugi ang iyong mga pinakaingatang hawak na stocks, ginto o iba pang pamumuhunan sa panahong nasa pinakamababang presyo ang mga ito para lamang may abot kang pambayad sa upang bahay o sa putol na kuryente. Ang pagkakaroon ng likidong pondo na ito ay sadyang na bibigay sa iyo karapatan abonggang luho na mag-chill at maghintay. Habang ang iba mong nga kakilala ay nagpapanik at nagbebenta sa ilalim ng matinding presyon na parang masirang ulo, ikaw ay ligtas na nakaupo, nanonood ng Netflix at naghihintay na makabawi ang merkado. Ngunit teka lang, ang kalasag ay para lamang sa depensa at pagtatago. Paano naman tayo atake at lalaban? Ang paghihintay sa paglipas ng bagyo ay isang tunay na sining na matagal ng pinakadalubhasaan ng mamayayaman na marunong mag-patience is a virtue. Ang kakayahang manatiling kalmado at hindi gumawa nga padalos-dalos na desisyong nakabatay lang sa emosyon habang ang lahat ng tao sa paligid mo ay nakakagulo ay ang mismong kahulugan ng tunay na disiplina sa pananalapi. Ang iyong pondong pang-emerhensya ang siyang nagsisilbing matibay na angkla na nakpapanitili sa iyo sa tamang lugar na hindi natitinak habang hinahampas ng malalakas na alon ang buong ekonomiya. Pinoprotektahan nito ng bongga ang iyong nga pangmatagalang pamumuhunan mula sa mga nakakahilong panandaliang pababago-bagong presyo sa merkado. Kapag ang merkado ay tuluyan ng bumaksak at nabot na ang pinakamababang punto nito na parang nasa imerno na, ang matao nakaligtas ng hindi nakbebenta ng kanilang mga ari-arian ang unang-unang makakaranas ng mabilis na pagdami ng yaman sa sandaling magsimula ang pakbawi ng ekonomiya. Ngunit paano kung gusto mong maging pabida at higitan pa ang simpleng pag-survive lang at gusto mong sadyang samantalahin ang pagkakataon para yumaman? Dito na eksaktong pumapasok ang iyong sibat na pang-atake na malinaw na nakabatay sa sikat na kasabihang cash is king o ang pera ay ang naiisang hari na susundin ng lahat.
Alam naman nating lahat mula sa mga nakaraang padip na pagsusuri na ang pagtatago ng cash sa ilalim ng kama sa mahabang panahon ay nakakasama dahil unti-unti lang itong kinakain ng halimaw na inflasyon. Ngunit, wait lang, mayroong isang napakalaking pagbubukod o exemption sa patakarang ito na dapat mong malaman. Sa mismong kasagsagan ng paputok ng bula at sa mga unang yugto ng matinding recession na parang end of the world, ang pahawa ng cash na pera ay biglang nagiging pinakamakapangyarihang posisyon na mari mong taglayin bilang isang nilalang. Sa mapal na mundo pananalapi, tinatawa nila itong dry powder o tuyong pulbura prang nakahanda sa bangko at madaling gamitin anumang oras na may magandang deal. Kapag ang lahat ng tao sa paligid mo ay desperadong nangangailangan ng prang ngunit walang makuanan kahit saan, ang taong may hawak ng cash ang siyang nagiging boss at nagidikta ng mapatakaran at presyo. Bakit ba napakahalaga ng tinatawa nilang tuyong pulburang ito sa buhay natin? Ang pagpapanitili ng isang mataas na porsyento ng perang madaling makuha o highly liquid cash sa panahon ng matinding unos sa pananalapi ay ang iyong literal na VIP ticket upang mamili ng nga dekalidad na ari-arian mula sa nga taong umiyak dahil nabangkarote sa presyong halos barya na lamang na parang bumili ka lang kwek-kwek. Kung ang lahat ng iyong feeling yaman ay nakatali sa maari-ariang napakahirap ibenta ng mabilisan tulad ng malupain sa malalayong probinsya na walang sinuman ang gustong bumili kapag may krisis sa tuwing lilitaw ang mga golden opportunities na minsan lamang dumating sa isang dekada. Wala kang magagawa kundi ang tumayo sa gilid at menut na lamang nang may inggit habang ang iba ay mabilis na yumayaman sa harap mo. Ang matagumpay na paghuli sa pinakamababang presyo ng merkado o yung tinatawag nilang bottom fishing ay sadyang nangangailangan ng dalawang mahalagang bagay. Ang tapang na bumili kapag ang lahat ng tao ay natatakot at nagtatago at ang aktual na cash na parang pambili na handa-handang ilabas sa tamang sandali na parang magic. Upang buuin at tapusin ang lahat ng ating mahabang tinalakay, kailangan ninyong itanim sa inyong nga isipan at huwag kalimutan ang katotohanan ito. Ang pinakamalaking pakakaiba sa pagitan ng mga kawawang naging biktima ng krisis sa ekonomiya at ang nga naging mayayabang na self-made millionaires sa panahon pagkatapos ng resesyon ay hindi kailanman nakasalalay sa antas ng kanilang talino o taas ang IQ. Ang tunay na pagkakaiba nila ay nakasalalay lamang sa antas ng kanilang paghahanda noong nga panahong sumisikat pa ang araw, masaya pa ang lahat at mayos pa ang takbong buhay. Sila ay tahimik na naktayo ng matitibay na kalasa at matiyagang naipong sibat na gagamitin nila kapag dumilim na ang kalangitan at nakagulo na ang matao. Hindi nila hinintay ang mismong pagbagsak ng malakas na ulan bago sila mataranta at bubong ang bahay nila. Ang malupit na kaalamang ito ay nagbibigay sa inyong sapat na kapangyarihan upang kontrolin ang inyong sariling pinansyal na tadhana anuman ang mangyari sa magulong pandaigdigang merkado. So, ano na ang dapat ninyong gawin ngayon habang may natitira pa kayong oras bago sumabog ang lahat? Ang inaasahang malaking bagyo sa pananalapi sa pagitan ng taong 2025 hanggang 2030 ay maaring dumating ng maga o mahuli ng kaunti para paasahin tayo. Ngunit hindi natin mapipigilan ang mahigpit at walang-awang batas ng makroekonomiya. Ang ating tanging tungkulin bilang nga maliliit na individual sa mundong ito ay hindi ang harangin ang paparating na bagyo na parang nga superhero dahil iyon ay imposibleng mangyari kundi ang simulan ang paggawa ng mamatitibay at matatag na bangka ngayon mismo habang hindi pa tayo nalulunod. Tandaan niyong gabeshi, ang krisis sa ekonomiya ay hindi ang katapusan ng mundo o ang tuldok sa iyong pag-unlad na parang diin na. Ito ang pinakamalupit, pinakamahirap, ngunit pinakamakatarungang pagsubo na sadyang idinisenyo ng universo upang muling ipamahagi ang yaman sa buong mundo patungo sa makamay ng mataong handa at hindi puro reklamo lang ang alam.